Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po ay dinig sa iba't pang panig ng mundo. So, good morning, good afternoon, good evening sa case maybe, lalong-lalo na po sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Ganyan na rin po sa gitnang silangan. Malakas na malakas po tayo sa Kingdom of Saudi Arabia. Kasama na ang Qatar, Dubai, at UAE kung saan galing ating katandem. At syempre sa ating mga neighboring countries, saan naman po yan? Sa Down Under. Saan po yan? Sa Australia. Mga mate, hello po. Ang pamilya ng Ramos family, si Mama, hello po. Sana nakikinig si Bobby. And syempre, dito naman po sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong. Yun na rin po sa Macau, napakalakas natin. Nandun ang wifi ng ating butihing engineer, co-pilot natin, Engineer Fred Balamala. At mag-ingat ka po dyan. At ganoon na rin sa Myanmar, malakas na rin po tayo dyan. Dito naman po, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamualaikum. Bukas, abangan niyo po si Kaali sa ating tandem sa Sulong Barm, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Happy birthday muna sa aking anak, Unico Iho. Siya ay nag-diriwang ng kanyang 24 na kaarawan today, June 7. Anak, you know the rules. Alam mo ang gusto ng Panginoon sa'yo. So, dun tayo pupunta kung ano ang kanyang kalooban at kanyang tatahaking landas para sa'yo. Sumunod ka lang kasi alam mo naman ang obedience. Yan ang unang-unang kasalanan. Disobedience. Pero kung obedient ka, then all the blessings will go forth and multiply dahil ikaw ay obedient. Happy birthday, anak. I love you. At saka si Patrol 5, Aya Yupangkong is veteran journalist broadcaster natin, no less. Si Director Aya Yupangko ng National Press Club. Happy birthday. Alright, available na po kami sa digital TV devices. Nako, mapapanood na tayo. Basahin mo nga. Asan sa salamin mo? Ayan, hindi ka na. Tayo po ay mapapanood via test broadcast pa lang sa Digital Free TV Channel 23. At available na rin po kami sa digital TV devices gaya ng ABS-CBN TV Plus, GMA For the Box, at Sulit TV at iba pang digital TV receivers. Kaya kung sino po yung gustong sumuporta sa amin, sulit. Yeah, sulitin natin dahil ang ganda po ng inyong mga exposure. At syempre, live via FB streaming at sa YouTube, Instagram. Ayan, nandito po kami. Naku, wag na natin patagalin pa. Alam mo, Rider John, mag-greet ka muna. Siyempre, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi sa buong mundo, no? At Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, shout out din doon sa aking anak na si Nico, na ikinasal last Friday. Congratulations to you, Nico and April. Right. Ayun. And siyempre, ganun din sa aking mga kasamahan sa sa Eagles Club ng Katipunero, Parañaque. Nagkaroon kami ng community service last Sunday, no, sa Taal, Batangas. Andyan sila Kuya Reggie, si Kuya Labsky, at sa presidente ng aspirant na si Kuya Gilbert and vice na si Kuya JV. Ayun, shout out po sa inyo. Ayun, sige po. Ayun lang ang aking yung association ng Jigsaw. Yes, of course, the Jigsaw Club of the Philippines. I'm sorry, nakakalimutan ko kayo. Namimiss ko na kasi kayo. Ang dami nilang activities. Hindi nga lang ako napapasama kasi talagang busy. Anyway, shout out na rin sa inyo sa lahat ng chapters all over the Philippines. All over the country. Yes. Okay, kasi tayo nahaharap, sabi nga nila sa security, food security. Ayoko naman agad-agad basta maniwala kung wala tayong mga hawak na dokumento, anumang mga ebidensya na sinasabi na magiging scarce o tagkulang o magkakaroon ng talagang food. We're endangered already. Dahil sa ibang mundo, ganun yata, Rider John, ang nangyari. Kulang sila sa pagkain. But sa atin sa Pilipinas, hindi ko naman makita yung logic na magkukulang tayo. Dahil napaka-blessed tayo ng sa daming rich natural resources, at saka mga animals, at saka hogs and all. Ang ganda-ganda, lalo na sa agriculture. Pero siguro mag-zero in tayo sa chicken. So ngayong hapon, we're blessed na makakapiling natin siya live dito sa ating programa. Yes. Ano po? Hindi po siya basta-basta nagbibigay ng pahayag. Pero thank you, Rider John, at siya ay naimbita natin dahil sa iyo. Thank you. Siguro ikaw na magpakilala. Yes. Ang ating pong guest ngayon ay none other than
Attorney Elias Jose Insyong. We can call him Attorney Bong. Okay. Ayun. Si Siya? Attorney Bong. Attorney Bong is from UBRA. Okay. What Yes, is UBRA? that is United Broiler Racers Association and he is the president. Ayun. Yes, Pangulo. and i-educate niya po tayo. Bibigyan niya tayo ng mga kasagutan sa mga tanong natin that will be heard ng ating mga mamamayan para naman magkaroon sila ng assurance na Hindi pala tayo hindi magkukulang. Wag Hindi naman. Hindi pa naman siguro. Hindi pa ganun That is why andito po siya para bigyan din tayo ng mga things that we have to prepare. Para po maintindihan natin. Kung nasaan Okay. na nga ang estado. Ayan po. So, we present Attorney Bong. Hello Magandang po. hapon po. Magandang hapon po sa atin lahat. Ayan. Siguro dive in na agad tayo, no? Kasi yun ang mainit na tinatawag na usapin, ano? Meron po ba, Attorney Bong, na shortage of supply of chicken in the country sa buong Pilipinas? Linawin natin yung kataga na shortage. Okay, good. Sa amin po kasi sa industriya, ang kaisa-isang pagkakataon na nagkaroon ng shortage noong 2003. Ba, ang tagal na? Oo. 22 years. Noon talaga nawala sa grocery, nawala sa kulang sa palengke, Opo. pati yung fast food. Hindi rin Pag may meeting kami noon, yung mga procurement officer ng fast food, kahit magtago kami, hinahabol kami. Wala silang may benta. Wala silang kulang talaga ang supply noon. Dahil the previous year, noong 2002, baha ang manok dahil maraming smuggled, maraming importation, sumabay rin sa production. Kasi walang data system. Hanggang ngayon, walang data system. Wow. Ang Walang tagal na, 19 information years ago. system. Kaya tsambahan. Ang pinagkaiba lang ngayon, mas magaling na makiramdam lahat ng players. Makiramdam. Nakakutin na. At ang device na natin ngayon is tantiameter. Tantiameter. Tatansyahin na lang. Very Ganun. appropriate term. Ang galing mo, ha? Tansyahan lang, So, ibig sabihin, pakiramdaman. Miss Loli, no, and Attorney Bong, nung 2003 po yun. Okay. But right now, 19 hindi years naman later. natin, hindi natin nakikita ngayon yung mga ganong senaryo sa mga restaurants sa pamilyang bayan. Oo, nakakabili Ang pa ano tayo. po ngayon, medyo tumaas. Itong mga nakaraang 2-3 linggo, tumaas ang presyo. Pero taas-baba naman ho lagi sa ganun. farm gate. Ano po ibig sabihin? Ang farm gate ho, yung presyo ng kuha ng mga middleman o biyahero sa farm. Pinipick up mismo doon sa gate. Oo, buhay. Live. Pag dumating na yan sa mesa ng retailer, ay medyo makunat ang galon ng presyo sa retail. Ano po yun? Ibig sabihin, kahit na bumaba na kami ng labis, Ganun din sila. matagal bago gumalaw. Ang Slow. tawag yan sa economics, inelastic. Inelastic. Going down. Talagang mabagal ang reaction. Pero sa ngayon, ay kanya naman tumaas. Several factors. Okay. Unang-una, kaming mga nag-aalaga, nag-anticipate Oh, na may foresight na na kayo. pagkatapos ng eleksyon, wala na pera tao. Ubos. Wala ng kampanya. Right, naubos. Napakataas na ho ng puhunan ngayon dahil yung mga puhunan sa patoka, yung feeds, Ang patok. ay napakamahal na. Mahal na. Tumaas din. Presyo. Tumaas na ng 30 to 35%. Oh, laki. From 26 yung composite price ng feeds, nasa 35 ngayon dito sa Luzon. Mas mataas sa Mindanao, nasa 40 na. Mataas pala. Oo. Sa Mindanao feeds. Kanya, Malaki mas mura. tapos yung sisiw, mataas din, nasa 35 ngayon. Kanya kung pangkaraniwan ka lang na nag-aalaga, hindi ka naman malaking kumpanya, hindi ka naman multinational, ay aatras ka. Ang mahirap, yung kasing mga SMEs, yan Small, yung medium. dire-diretso puntang palengke. Opo. Correct po. Yung mga multinational, yung mga malalaking Filipino corporations, halo ang market niyan. Meron sila sa tinatawag na HRI, Hotel, Restaurants, and Institutional Buyers. Okay, may ready buyer. Although hindi pa yan nakakabawi, Medyo Hindi pa. mabagal pa rin. marami pa rin yung fast food na sarado eh. Opo, opo. Hindi pa Right, nakakabawi. right now. Kaya nag-anticipate yung mga nag-aalaga dahil sa mahal. Ang laki ng sapalaran mo kasi pag napagdisgrasya ka. Makikibagay ka dyan doon sa nakikita mong kakayahan bumili, yung demand, at babagayan mo rin yung dating ng importation.
hindi kasi bumababa sa 20 mil. Ngayon, Ilan ko po ba ang nakita na sa importation? 22 million kilos ang nakaimbak. Nandyan. 14 million doon ay 20. imported. Okay. Yung balanse ay local. Okay. Kanya may nakaimbak. Meron pala. Hindi katulad noong 2003, walang nakaimbak. So that's good news din pala po. Ano? Sa In atin, terms of supply, Yes. Supply. availability, pero may May- sa food security kasi pag pinag-usapan, iba yung availability, iba yung affordability. Kaya nga. Yung affordability, yan ang hamon ngayon lalo na sa para sa isang bansa na o lipunan na kalalabas o lumalabas pa lang sa pandemya, napakabigat niyan. Tapos sinabayan pa ng pagtaas ng Gasolina ng oil. crudo, maraming suliranin, sumali pa si Putin Sa tapos, Ukraine. Right. yung supply chain disruptions. Opo, supply. Ay sinisingil na ngayon tayo ng mga patakaran ng mga nakaraang administrasyon, mga ekonomista na ang paniwala kasi talaga, ang policy naman, hindi naman na may tanggi, nakasulat naman yan. Ang policy is, pumusta talaga yung bansa natin dun sa import liberalization. Ayun. WTO. Sa WTO kasi Trade. hindi naman ibig sabihin import liberalization, pero tayo, yung ating mga ekonomista, yun yung interpretation nila. Kasi may mga bansa hindi ganun. Hindi naman ganun ang hindi- interpretasyon. Hindi ganun. Lahat halos ganun. Hindi ganun ang ano. Sa atin, Doon tayo. very doctrinal kasi yung mga ekonomista natin, halos sa mga in love sila sa doktrina nila. Yun ang problema namin. Hindi makatarungan. Parang ganun. Ay, ang problema ma'am kasi ang paniwala nila, ang doktrina kasi ganito. Pag may importation, bababa ang presyo sa mamimili. Okay. Daw. Yung mga Supposedly. yung mga producer, magsasaka, maingista, Mangingisda, fisher yung mga folks. namumuhunan sa baboy, manok, Opo, mapipilitan fundraiser. maging competitive. Babaksak din nila. Pero ang problema, hindi naman bumaba ang presyo. Kasi ang unang-unang kailangan maunawaan ng lahat, yung importer naman, hindi naman yung nag-i-import. Negosyo yan eh. Exactly. Hindi naman nag-i-import yan para bumaba ang presyo. Para Nag-i-import tumaas yan eh. para kumita. Negosyo, So, Negosyo. illegal naman yun. Mahirap naman pulaan yun. Right, right. Karamihan naman eh, pagka binigyan Pero ng yung- pagkakataon, ganun ang gagawin. Pero Attorney Bong, yung interest ng nakakarami ang Yun na nga ho. magsasuffer. Yun ang pinasok kong sistema ng ating mga ekonomista, policy makers. At sinisingil tayo ngayon dahil we relied on long supply chains na paniwala laging ang tawag diyang globalization eh. Na, Exactly. Oo, kailangan makisabay yung, ka eh. na yung supply chain, yung supply mo pwede manggaling sa malayong lugar at stable yan. Lumalabas ngayon na hindi totoo yun, Mali. nag-iiba na, at sinisingil tayo. Ngayon ang At payback time. kasi marami kasing false narratives Mga myth. laban sa sektor ng agrikultura at pangisdaan na sinasabi, protected daw, taas daw ang taripa. Unang-una, pag tiningnan niya yung record sa WTO, sabi sa akin ni former Undersecretary Sigfredo Serrano ng Department of Agriculture, he used to be the Yusek. USEC for Policy and Planning. Ang sabi niya sa akin, Naku, Kabong, sikat tayo doon sa WTO Bakit daw? on how not to negotiate, Not to negotiate. trade agreement. Kasi yung ibang bansa kasi ang point lang naman ng WTO, tanggalin yung quantitative restriction. Okay, yung mga... Ibig sabihin, instruction, hindi po pwede yung restriction. arbitrary na sasabihin ng gobyerno, hindi ka pwedeng pumasok. Wala nang ganon. Taripa Tatanggalin na yan. lang. Tax na Pag lang. nagbayad ng taripa, Buwis na pasok lang. yan. Yun ngayon ang remen. Globalization. Ano sabi ni Secretary Yusek? Sabi niya, tanyag tayo na, kasi, Non-negotiable. Kilala tayo ha. tanyag tayo na Naging medyo, popular tayo sa ganyan. dahil in love nga yung mga involved Sa na ekonomista doktrina. doon, yung mga consultant, Okay. yun ang sincere belief nila, na ito makakabuti para sa bayan, talagang sukdulan. Hindi kinumpute Cost. yung tariff equivalent ng quantitative restrictions. Yung ibang bansa, kinumpute muna nila, pinag-aralan muna. Sa atin, walang ganong pag-aaral. Diretso agad. Oo. Basta, Dating. dinagdagan ng kaunti, Negosyo. kasi
halimbawa, pag sinabi mo, halimbawa manok, Okay. specific. Pag sinabi mo 40% ang taripa ng manok, akalain mo kaagad ang timano, mataas. Hindi na 40% eh. Double digit eh. Okay. Sabihin, isipin At least, mo 40%. sana man lang 10. Pero, hindi naman kasi kung mataas o mababa, depende yan dun sa papasok na kalakal. Yung cost, yung okay. presyo nun. Presyo nun. Oo. Eh, ang timano naman napakababa. Kasi may subsidy Sa yung kanilang mga ibang bansa, nila. Amerika, lahat halos, Amerika, sagot nila eh. China, Europe, Thailand, Japan, ASEAN. Sinasalo. Tayo lang naman ang talagang nagpakamartir doon sa ideology or doktrina Doktrina. ng import liberalization. Ngayon, mahirap naman mong tawaran yung sinseridad ng mga ekonomista na ito. Natin. Kanya lang, mag-iisip ka, napakatatalino yung tao. Bakit di nyo Pero iniisip? bakit hindi mo nakita yung ibang bansa, hindi ganyan ang ginawa? Exactly. Nag-aral muna Halimbawa sila. ang India, halimbawa, ang isa pang false narrative ang sinasabi, ang debate, ito naman hindi maitanggi no Undersecretary ngayon itong si Secretary Dar, yung si Undersecretary Fermin Adriano, ang lagi nilang sinasabi, Ano po? ang issue ay self-sufficiency against food security. Ayaw nila yung self-sufficiency. Anong po yung gusto nila? Kasi ang definition nila, ang kailangan daw food security, ibig sabihin nun, it was used, o yun ang ginagamit ngayon to justify import liberalization. Kasi ang sinasabi, pagka kasi food self-sufficiency, mahal ang magiging bilihin. Okay. Mahal ang magiging bilihin. Ang hindi kinukumpleto Food ng security. senaryo, sa ibang bansa kasi, talagang ang target, food sufficiency, kasi gusto mag-import. Okay. Pero mag-export. Export. Kasi i-export nila yung sobra, ganyan ng India, ganyan ng Amerika, Brazil, yung mga matagumpay na bansa. Right. Tayo, ang Baliktad. gusto nila ay export-oriented. Ibig sabihin, yung i-export natin, not necessarily may domestic market. Yung ibang bansa, halimbawa India for all its challenges, it is food Local. self-sufficient. Nag-i-export Kahit sila. gaano Kaya kadami. kita mo, nag-ban pa ng wheat eh. Dati yun. nag-i-export sila ng trigo eh. Ngayon, huwag na. Binan muna nila dahil at Kailangan kabi-kabila yung nagbaban. Argentina, yung sa soya, Indonesia sa palm oil, Oo. yung Malaysia, Malaysia. nagban ng manok. Kaya ngayon kasi nga ang template, ang model ng Department India, of Agriculture DA. at sinasabi naman nito ni Undersecretary Adriano, look at Singapore. Singapore is Ano po ba 90% dependent on food imports. Yes. Okay. And yet it is food secure. Isang tabi mo na konti lang naman yung Singapore. Tao, Yes. yes. Maliit Opo. lang naman yung Population. lupa nila. Yung Singapore mismo, hindi natanggap yung idea na yan. Nung time na. Noong January 2021, nag-announce ang Singapore, before 2030, from 90%, ibababa namin yan one way or the other to at least up to 70% na lang ang dependence namin. Sa food imports. Sa desperation nila, sila ang kauna-unahang bansa dito na tinanggap yung tinatawag na laboratory meats. Laboratory. O ano yun? Ano po ibig sabihin yan? Ang laboratory meats ko, halimbawa gusto mo ng pitso, ng manok. Okay. Kukuha ng cell sa buhay na manok, meron silang proseso. DNA. Oo, meron kukuha ng cell. Okay. Tapos, Parang stem cell. i-grow nila. Yun na yung... Pag tapos ng proseso na yun, pitso. Pwede na. Wala nang katay. Sa Amerika at saka sa ibang Sa ibang bansa, gusto nila yan kasi merong tinatawag kasi silang advocacy na animal rights. Ayaw Yes, nung ayaw nilang kinakatay. pinapatay. Oo, kasi Abusive, animals yan. yung mga mayayamang bansa kasi medyo Ganyan ang kanilang policy. may direksyon na ganon, may kultura na nawala na ng connection sa farm, sa bukid. Invention na. Ang pag-asa ng marami doon ay ang pagkain ang gagaling sa grocery. Doon ginogro. Doon na ginogro. Yan ang mga suliranin. Pero yun ang problema, ang ugat ng ating problema. Yung paniwala ng mga namamahala, ng mga ekonomista na with import liberalization, gaganda ang buhay. Okay. Okay. Pero kung titingnan mo, ang dumami OFW.
Alam niyo po, meron Parang akong isa-cite na commodity. example. Globalization way back 2000. Magchichinelas po kami, supplier kami ng chinelas. Alam ni Miss Loli yan. Yes. Ang nangyari, pumasok ngayon, meron kaming factory. Pumasok ngayon yung mga imported. Hindi namin kinaya. Talo kami. Bumaksak. So bumagsak ang local na industriya. So ayun po yung isang naging problema natin. By 2005, after 5 years, sarado yung aming operation. Hindi namin kinaya yung laban eh. Kailangan i-dive So, yung ayun presyo. yung sa nakikita ko na posibleng mangyari, pero wag naman sana kasi nahihirapan yung local nating industriya na lumaban dahil na napakamura ng mga imported. Galing sa ibang bansa. Yun ang suliranin ngayon na mabigat kasi mukhang matatapos na yung tinatawag sa English na era of cheap food sa buong mundo. Era of cheap. Oo, dahil naniningil na rin ang kalikasan. Siyempre. Yung climate change. Climate change, ayan. Tapos nag-iiba na rin ang consumption pattern sa ibang bansa. Halimbawa, ang India, ewan kung alam nyo, na-discover ko lang, kausap ko yung taga-Indian Embassy. Ano po? Sila pala ay 70% vegetarian. Wow, vegan na. Mga Hindu. Oo, 30% lang yung nakain ng Meat. karne. Opo. Kaya sila, medyo mas madali sa Mas kanila dali, maging kaya nilang tanggapin. self-sufficient. Oo. Kasi hindi nila kailangan magpakain ng ganong karaming Ganun ka, hayop. oo. Eh, yung maraming hayop sa kanila, yung mga baka, yung mga ruminants, damo yun eh. Correct. Ang mahal Hindi din nila ng feed. kailangan- kasi yung tinatawag na meat production sa buong mundo, yung confined animal feeding operations, nakakulong. Nakulong. Tapos lahat, dadali mo yung pagkain doon, tatanim ng mais, ng soya, Gastos kung lahat ano-ano. yan. Yung footprint noon, carbon footprint no mataas, at saka May toxic ano rin yun. madaling madisrupt. Halimbawa tayo, pag tayo walang makunan ng soya, mahirapan tayo sa feeds. Oo, paano Sa papakainin? feeds natin. Wala tayong soya eh. Isa yun sa raw mats na base, Importante. Yan ang plant protein eh. Okay. Mga 20 to 30% ng animal Pag feed ay galing soya. soya. Hindi mo pwedeng palitan yan ng 100% Ibang, by volume ay fish meal, may hirapan. Magkakasakit yung mga hayop. yun talaga yung requirement nila. Kanya yung pagkain. ang trend sa mundo, mukhang babalik tayo dahan-dahan sa hindi man babalik, medyo babalansehin. Hindi po pwede na kasi ang nangyari sa agrikultura, kung pag-aaralan ninyo, parang naging pagmimina na rin eh. We are mining the natural resource base. Yung water and soil. Kasi as we produce these plants, these crops, we are draining the soil and the water. Kumbaga, Naapektuhan ng in other countries ngayon, ang trend is what they call regenerative agriculture. Habang nagtatanim ka, hindi mo binabawasan, bagkos pinagaganda mo. papagandahin, regenerating. Diyan magaling ang mga Amerikano. Bagamat sila, dominante pa rin ng mga multinational sa kanila. Yung mga multinational sa kanila, yung malalaking Susunod. korporasyon, pumupunta na rin dyan. sumusunod na. Dati ang nagsasabi ng regenerative agriculture, mga mukhang hippie eh. Ngayon, Yung mga mga disente tawag na. nila, mga tree hugger. Opo. Pero ngayon, Tree kahit hugger. yung malalaking kumpanya na ano nila na pag tinuloy-tuloy natin itong sistema Ayun pala na ito yung ng tama. pag-produce ng pagkain, Regenerate. ay lalong babaksik ang climate change. At maapektuhan tayo talaga. At ang Amerika ngayon apektado na tingnan ninyo, drought. The whole of the Init. western United States has a drought. Yeah. Yung Tag-init. Rio Colorado, yung Colorado Dried River na dried. is just 30% of what it used to be. Nako, makakatakot na yan. Yung California, may mga kamag-anak namang tayo lahat doon. Yung California, nagre-ration na ng nagrarasyon na ng tubig. tubig. Oo. Tayo ngayon, ang Drought maswerte na eh. sa atin, May tubig na tiyempo sa atin, La Nina. Okay. Medyo unusual to, no? Medyo blessing din na tatlong taon na tatlong yata beses. itong umuulan ng Mayo. Kung maaalala nyo nung 2017, summer lang. 2018, El Nino nun. Ayun, ito La Nina. Kaya nagkaroon tayo ng pagkukulang nun sa palay at bigas. Even sa tubig. Sa tubig. Okay, sa ating pagbabalik, Attorney Bong, Rider John, siyempre, yan, umpisahan natin yung
matatawag nating mga dangers. Kasi ganyan nga ang polisiya na nakaukit sa mga utak ng ating policy makers. Ano? So ito pong si Yusek Fermin, ano po apelido niya? Adriano. Siguro try natin kontakin in the spirit of fairness and objectivity. Nabanggit natin yung pangalan niya. So we will try to get his side of the coin. Kasi si Yusek Fermin is Department of Agriculture. But we have to pause for our news break. The Philippine Standard Time is 2:31 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. Nako, paano naman susulong ang bayan kung ganito naman ang ating mga kawani at opisyal ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Let's zero in sa Department of Agriculture. Nako, kayo naman po makinig, at in the spirit of fairness and objectivity, nabanggit natin yung pangalan ni Undersecretary Fermin Adrian at kinokontak natin siya, Ryder John, subalit ngunit datapwat. Ewan ko kung nag-opisina pa siya or baka naman nasa labas. Could not be located, Engineer Fred Villamala. But we'll still try, yun nga, gusto natin kasi maging objective tayo dahil nabanggit ang kanyang pangalan ni Attorney Bong Elias Jose Insyong, ang Pangulo ng United Broilers Races Association, UBRA. Okay, picking up from where we left off, gusto natin kasi itanong kung anong challenges na meron tayo na maaapektuhan ng production. Go ahead po, Attorney. Nagtaasan na lahat ng inputs, ang cost. Alright. Tapos nga, pinipilit, hindi lang naman sa manok ito, sa buong Sa lahat sektor. ng Pinipilit na lalabang ka sa imported na tinutulungan ng gobyerno nila. Tayo hinahanapan ka pa ng kalaban. Ayan. Medyo kakaiba, hahanapan ka pa ng kalaban. So, yun ang Next problema. question. Yeah. Okay. So, ang susunod po nating question is yung ano po bang improvement na gusto natin na tulungan tayo ng gobyerno kung saan po-focus. Kasi mga uupo pa lang itong mga, I'm sure papalitan na talaga yung mga nakaupo ngayon. Sana naman at yung papalit naman sana ay yung talagang akma doon sa posisyon na yon. So, deserving. kung magandang naiisip ninyo kung saan dapat mag-focus ang bagong Mga administration reforms natin para sa agrikultura, lalo sa Alam ninyo, in fairness to the past congresses, Okay. going back to 1995, may mga batas naman para sa sektor Opo. na tutulungan Hindi yung naman kulang. production, Ano nangyari? marketing yan, may sistema. Kaso, wala ngang rule of law for the agricultural sector. Natatalo siya ng doktrina ng mga ekonomista na kailangan import liberalization. Kaya yung mga batas, hindi na patupad, yung dapat pondohan, hindi na rin pondohan. nabigay. Yung halimbawa, yung inspection area sa customs, in fairness to past DA administrations, laging hinihingian nila ng budget na magkaroon ng inspection area Wala sa customs. pala? Wala. Kataka-taka naman dating. ini-storage na. Ang style dyan, close open, tapos dalhin sa cold storage ng importer, doon daw i-strip. Hindi na natin alam yun. Kung totoong na-strip niya. Naku, kakakaba naman yan. Parang ayoko nang kumain tuloy, Engineer Fred, ng karne. Dahil ganyan pala kayo. Ganun pala. Wala palang Since ganun. time immemorial, Attorney Bong, walang inspeksyon. Kasi nga, And dahil ang budget tawag for nila that. kasi dyan, trade facilitation. Naku, huwag niyo na kami Kasi English feature yan ng globalization at saka ng WTO, trade World facilitation. Baka raw kasi madelay yung pagpasok ng mga kalakal. Naku. Ano ba? Pero There's it's a matter of quarantine and food safety na. We're primordial concern natin, Ryder John, is pagkain na safe. Yung kakainin mo, papasok mo sa katawan mo, you only have one body, kakainin mo Actually, toxic. in fairness kung to hindi President Duterte, pinondohan niya yun nung Ayun pala gawa eh. nung ASF. Opo. Pinondohan niya yun noong Yung December inspection. 2019. What Pinondohan happened? niya yan. Ang problema, ewan ko kung, mas maganda, itanong niyo kay Secretary Dar kung anong ginawa niya doon sa pera. Saan? Where did it go yung pondo? Secretary Meron Dar, naman pala. sumagot So, ka ibig naman. sabihin, hanggang ngayon wala pa despite the fact na meron naman. Ang tagal-tagal na nito eh. Hindi na to nakita pala si nakakatawa. Secretary Dar Saan po? Kasi inararo na lahat. Gusto niya i-import lahat pati isda. Ang tawag sa kanya, Mr. Import guy yata eh. Akala ko doon Pati sa isda. basketball lang merong import. Ay, oo. Pero alam niyo po, seriously, Attorney Bong, this will really siguro may consequence to later on eh. Yes, Kasi lahat kita naman. nyo, hindi nyo ini-inspect. Ikaw nga, bago ka magpakain ng kahit sino, inspectin Ngayon, mo nga. nag-aalala na ako nung Oo. naklaro natin Yan na ang wala ating palang inspection. nakakakaba. For the longest time, walang ganyan. And yet, binigyan ng appropriation ng budget.
Saan? Yung Tinatanong lang po inspection namin ng ng Secretary facilities. Dar. Bukas po ang linya ng komunikasyon. Tawag po kayo sa 470-1750 dito sa aming himpilan. Todong Lakas DWIC 882. At bibigyan namin kayo ng inyong pahayag. Saan po yung pondo na binigay pala ng ating Pangulo para dyan sa inspection sa Bureau of Customs or ang Bureau of Nagtatanong lang Customs? Hindi, we need to know. Nagtatanong lang Kasi tayo. ang primordial concern natin, Attorney Bong, Rider John, siyempre safety ng ating katawan, health. Kaya nga tayo mahina siguro immune system karamihan sa atin, mabilis bumigay Siyempre, ang carnivorous, anak ko lang ayaw ng isda, ayaw din ng vegetables, puro karne. Kung ganun palang hindi naman na-inspection yan, At ang di hirap umano. identify kapag nasa pamilihang bayan na o Wala supermarket na. na kung ano ang imported. Ang gaganda ng kulay at saka makikita mo sa grocery, Hirap na maganda yan. yung Ano ilaw. ma-identify? Maganda ilaw pagka nakita mo Yeah. nakahain lahat yan. Okay, Anyway, next question. Yan, sige po. At ito, narinig ko lang naman po ito Kung totoo ba na nire-request ninyo ang ating President-elect na temporaring umupo muna pangkasalukuyan habang wala pang umuupo sa ating pagiging sekretarya ng agrikultura. Kasi ganito yan, ang konteksto niyan. Opo. Tinanong ako sa isang himpilan, may panayam, sino ang tingin ninyong po pwede sa Department of Agriculture? Binanggit ko ang pangalan ni former Secretary Gibo Chidoro. Kanya lang sabi ko, ay may election ban kasi Hindi pa natalo pwede. Oo. One year. Kako, mukhang nahihirapan pang pumili yung administrasyon na papasok. Sabi ko, pwede namang gawin ni President-elect Marcos na gayahin si President GMA noong 2001 na Interim. mga isang taon si GMA nung Secretary of Agriculture. Humalili. Tapos saka siya pumili nung nakita na niya yung sistema. Saka siya, at pwede namang gawin yun ni President-elect Marcos dahil prioridad naman niya at sa totoo lang, mapapabilis ang maraming bagay, ang pagbabago kung siya mismo. Halimbawa, Mga approval. pag sinabi niya na lahat kayo na Rice import. involved sa importation, mag-waiver kayo ng bank secrecy law. Aba, Bah, di ganda yan. ganun ka yan. May papayag pupunta pa kaya. sa korte yung mga yan. Meron pang huwes na magdidesisyon Mapapayag. magpapa-injunction sa ganyan. Right. Oo. Correct. Kayo ay Magkakaalaman tapos na. yung tingin ninyo, kung tingin ninyo hindi kayo papasa sa lifestyle check, mag-retire na kayo. Oo. Yung mga ganong kayang gawin ng presidente yan. Immediately. Oo. Na walang layer. Oo. At saka iba ang dating nun. Kasi pagka sekretaryo na hindi kilala pa, hindi pa baka labanan pa. Pero kung presidente ng Republika ng Pilipinas, Hindi, walang sang-ayon kokontra. sa resulta, mataas ang mandato, Right. Mahirapan. retiro na yan, dapat magretiro. Pero, at saka, pwede niyang sabihin na ano ba itong disallowance ninyo na 10 billion Laki-laki, 10 billion. 2020. Pwede niyang kalkalin. Kasi Paimbestigahan. hindi mag-i-improve ang governance sa Department of Agriculture Hanggat pagkatapos ng panunungkulan ni Secretary Dar, kakalimutan mo na yung findings ng COA. Wala na. Nagkalimutan na. Kasi ang iisipin ko, kanya ayaw mo kalkalin yan, gagawin mo rin Right. So, pwedeng ang incoming president-elect unahin niya ng imbestigahan at review niya lahat ng ginawa ng nakaupong nakaraan. Kung nasaan nga, 10 billion. You have to account for each of every Kahit item. hatiin mo na lang 5 billion na lang. Kasi sinulatan Still, namin yan. may sulat po kayo. Kanino po naka-address? Secretary Dar Secretary through Dar. the Philippine Chamber on Agriculture and Food Inc. Okay. Kailan po ito? Pangulo namin, noong isang taon. Okay. Ano po ang Pangulo sagot? namin ni si Danilo Fausto. Danilo Fausto. Ang sagot Narinig ko na. in writing ni Secretary Dar, i-appeal daw nila. Appeal saan po? Sa COA. Ang kasi problema, may wala pa findings ng namang COA. final. Pero the mere fact na may ganong finding, mag-aalala ka. Bakit umantong ka pa dun sa... kasi pag ang ibig sabihin kasi ng disallowance, either isauli mo yung pera o kulong ka. Ganon ka grabe. Pag sinabi mong disallowance Hindi sila yun, natakot Ano doon. ang status kaya ngayon? ayun ang inaantayan namin. At doon natin makikita kung seryoso sa pagbabago, kung sino man yung may italaga sa Department of Agriculture. Kasi kung if it's gonna be swept under the rug, wala ika din. nga,
palalampasin. I-ignore lang. It might happen Kung again. ako personally, Yun ang isipin ko, magiging "Ay, tinamaan, perception." gagawin siguro rin itong mga ito. Baka. Kasi Kailangan hindi yung good pinansin governance, talaga. Magkano nga po ulit yun? Ulitan for the record, 20. Yung COA this finding. is the Budget of 2021 report on the 2020 budget. 2020. budget. COA, 10 billion yung disallowance, 23 billion yung unliquidated. 23 ang unliquidated. Hatiin mo na, that's 33. Lagay mo ng 30 na lang, i-round off mo na lang, diginsim. Hatiin mo, nag-appeal, 15. successful. Opo. Di kalahati. 15 billion. Hindi pa rin biro yung 15 billion. Ay, nako, unliquidated. Naintindihan niyo po ba yan? Yung salitang yan. Walang dokumento, walang katibayan. dokumento, walang katibayan. Biglang nawala. Magic. Magic, sana kung piso lang eh. Pero, anyway, Engineer Fred, 23 sana billion naman eh. mapakita ni Secretary Dar na nag-overreact lang ako. I will be very happy. Hindi. Kung at the end of this, he can say bluntly, Attorney Insyong, mali ka. I will be very Opo. happy. Ibig sabihin, nandyan yung pera. Okay, at Sana least. nga, sana Oo, nga. at sana least mali nandyan. ako. Pakita lang niya. Malungkot ako. Actually, malungkot ako kung tama ako eh. Oo. Itemize niya. Itemize niyo po kung saan po napadpad yung 23 billion unliquidated tsaka yung 10 billion na disallowance. Yes, and this Sa will be, Tagalog po, in layman's term, ano ibig sabihin disallowance? Para lang Ibig sabihin, maibahagi. hindi, mali yung pagkakagastos. Kailangan isoli mo yung pera o kulong ka. Ayun, ibig Yun ang sabihin, very simple in-squander thing. mo. Or Mali. in-embezzle. Mali. Yung unliquidated, maaring tama yung Tama yun. pinagkagastusan mo. Kanya lang, hindi maliwanag kung ginastos mo Kung nga. saan-saan. Oo. yung proof. Oo, meron ka pang ano Wala dun eh. kang katibayan. Exactly. So medyo may ano ka pa ng konti leeway sa 23 billion na unliquidated eh. Pero sa 10 Yes. billion, disallowance to eh. Malinaw sa batas. Sabi ng COA, findings nila to eh. Kailangan naman magkamali ang COA. Ito naman ngayon, Tommy Bong at saka Miss Loli. Kailangan po malaman kung ano ng status dyan, di ba? Nasa na ba siya? Kasi parang naging nagpunta? quiet yata eh. Now, ano na ang susunod na action dyan? At syempre, this will be challenged dun sa mga darating na uupo dyan sa Department of Agriculture. Na anong gagawin ninyo? Kasi meron ng sumingaw na ganyan. Di ba? Ayan ba? Sabi nyo nga, ibabaon nyo na lang o hahabulin Ignore, ninyo. Di ba? o Those are the bibigyan ng things. Kasi challenge talaga yun sa kanila. However, ngayon, anong status nasaan na sila ngayon? Di ba? Ano na ngayon ang nangyayari? May follow-up ba kayo po sa inyong sulat kay Secretary Dar? Wala. I-contest daw nila. Hindi, yun lang ang Sabi sinabi. lang doon sa sagot sa PKP ay they will appeal. Appeal sa COA. Appeal nila. Wala pa. Dapat ngayon, lumabas na yun. June na. June na. Pag ganyan po ang parang mode of response, i-appeala, that means, ina-accept nila may nangyaring ganun. Ina-accept nila na yun ang finding Yun ang ng findings. COA. Kasi pwede mo na outright Makikiusapan sabihin, lang nila baguhin ninyo dahil ito. itong mga ebidensya, o kaya itong medyo nabawas. Baka naman nabigla kayo. Oo. Hindi nyo napakalalan. Papaliwanagan. Kaya lang, ang COA, unang-una, hindi National naman basta-basta yan na bibirada ng Independent pati yan eh. Yes, and one more thing, syempre, lahat ng nakita nilang dokumento nang galing din naman Saka doon, sa mga na-research nila sa loob. they have to So be clear with this. mabigat itong mga akusasyon na to. No? Again, in the spirit of fairness, hindi po makontak, sabi ng ating communication assistant, talaga daw po hindi nasagot. Again, sa pangalawang Hindi nga pagkakataon. sumisipot sa Senado. Hindi, pero we will give them the time of day, parang to air their side of the coin. Yun po yung Sabi ating nga ni fair and Senator objective. Lacson at saka ni Senator Tito Soto kahit kung gusto mo, doon sa bahay mo na lang mag-hearing. Mag-a-adjust kami. Adjust kayo. Basta umapir ka lang. Kahit hindi ka na maghain ng pagkain. Chicken na lang. Dala ka ng chicken. Anyways, ayun po, We have 8 minutes. Siguro. gusto ko lang din malaman kay Atty. Bong na meron po ba kayong naiisip na pangalan na i-recommend ninyo na alam natin na Kung halimbawa have a hindi- good governance dito sa pagiging Mapagtitiwalaan. sekretarya ng agrikultura. Sa akin kasi, pwedeng i-consider, kaya lamang ay hindi ko kayang panghawakan kung ito nasa panlasa nung ni President-elect BBM dahil iba-iba rin yung antas kung paano magtiwala at paano sumuri ng kapwa.
Pero ang pwede dyan, ang may mga karanasan na kasi dyan sa larangan na yan ay, halimbawa, yung nabanggit ko kanina, si former Undersecretary Sigfredo Serrano, Policy and Planning yan. Marami ang pinagtagumpayan sa WTO na yung mga economic managers na gusto na isuko talaga yung agrikultura, siya nagtanggol at nakonbinsi niya noon si Secretary, itong alam ko, Secretary Proce Alcala at si Secretary Alcala noon ay nakonbinsi si yumaong Pangulong Aquino doon sa Nairobi Nairobi round na wag naman. Tapos ang isa pa ay na dating kalihim na ay si former Secretary Leonardo Montemayor. Montemayor, yan. Kung ayaw nyo dun sa panganay, pwede rin naman yung kapatid, si Raul Montemayor. Matitinik pareho yan, parehong valedictorian at summa cum laude yan. Mahaba na ang paglilingkod ng pamilya Montemayor sa mga magsasaka. Katapos ay pwede rin naman yung ewan ko kung anak o apo ni Condring Estrella. Okay. Si Apo na. Conrad Estrella The third. Matagal din naglingkod dyan na kongresista at deputy speaker. Then yung aking pangulo sa dahil investment banker yun dati at pioneer siya sa gatas ng kalabaw, sa dairy, si Danila Fausto. Ayun, si Danila Kasi Fausto. kailangan mo rin na maalam sa financial services. Kasi sa mga parating na araw ay may hamon tayo sa budget. Dahil nga mag-aagaw-agawan niya sa resources. Opo, sigurado. Education, social welfare, DSWD, DNR, dahil pang bukas Kaya kailangan marunong na mag-access sa credit, yung banking system. Kasi ando doon ang karamihan ng pera sa banking system. Kung nakakaintindi, pwede mong itap yung guarantee system dyan. Mga Pwede credit ka security. mag-establish ng warehouse receipt system. Bagay, may mga batas na yan. Hindi mo kaagad kailangan na budgetary allocation. Okay. Kaya lang, kailangan mo ng suporta ng presidente yan. Siyempre. At yung presidente, kailangan kausapin yung Central Bank at saka yung Monetary BSP. Board. Bangko Para Sentral. kasi meron kasing agri-agra law na nagpe-penalty yung mga bangko. Yung mga penalties doon, dapat napupunta yun sa sektor Oo, sa inyo. Agralo. Nakong magandang usapin yan siguro sa susunod natin. Ang mga bangko, sa halip na magpautang, sumunod doon sa batas, nagbabayad na lang ng penalty. Yung penalty na yun, naipon na yun. Naipon na. Nasaan na po? Yun ang agralo. Maraming pwedeng gawin na tingin ko makakatulong. Ang kanya lang sa antemano ko sino man ang uupo, luluklok, ay kailangan ay bigyan ng ibalik ang kumpiyansa ng sektor, lalo na yung mga magsasaka at mangingisda na kakampi nila yung gobyerno. Kasangga. Ngayon kasi, ang tingin sa Department of Agriculture, may kalaban. Ako, ayun ang pananaw ko. Hindi naman ako magpapaka-plastic sa inyo. Ako talaga, kalaban ko yung si Secretary Dar. Hindi, may mga kausap. 2 years na kami na puro open letter dyan Walang naman binibigay na responde. Hindi, magaling sa PR. Magaling sa PR. Ako sinasabi ko itong pinakamagaling na Secretary of Agriculture pagdating sa public relations. Siya lang naman ang may assistant secretary for Public relations. Oy, Asik Noel or Yusek ka na ba o kung ano man ang iyong posisyon, bukas ang ating linya. Gusto kang, kasi kanina kinokonta ka namin, hindi ka daw sumasagot sa linya mo, no? So, again, the spirit of fairness, pwede ka naman magsalita dahil ikaw ang nababanggit namin di umano na magaling sa PR ni Secretary William Dar. At saludo rin naman ako dahil kita mo na nakikita yung galing mo, no? Again, yung pong agralo, napakaganda pala niyan. Agri-agra, no? Siguro may yung percentage so yan. I'm not ng bawat bangko. May pupunta 15% yata pupunta sa agriculture, 10% Hindi po yan natutupad. Nagbabayad na lang ho kasi ng penalty. Ang penalty. Bakit kailangan ganun na lang? Anong benefit nun? Kasi yung bangko ayaw nilang makipagsapalaran na magpapautang sa mga magsasaka. Matter of risk. Bakit? Yun nga trabaho nila, hindi po ba? Ang tungkulin ng gobyerno mo,
pababain yung risk sa bangko. Okay. Doon papasok yung guarantee, warehouse bangko. receipts, insurance. Pababain mo yung sapalaran ng bangko. Susugod yan. Okay. Kasi kailangan rin naman nilang kumita eh. Sure, nga po. At saka, ako naniniwala, karamihan naman ng Pilipino, gusto rin maging maayos na. It's about time. Kaya parang Gusto rin Susulong ang maging Bayan. Yan maayos po na. title ng programa namin eh. Eh ako, Susulong ang Bayan. Ako hayag naman, iba yung sinuportahan ko. Sure. Pagkapangulo. Opo. Pero ako, Tutulong ka. nanais. Ay, oo. Dahil, Gusto natin pagka mapaulan nagkamali na eh. tayo, Halina alam niyo, naman. may hirap, kung sino pa man yung naghihirap ngayon, lalo maghihirap. Exactly. Lalo po. So, ganun na nangyayari, no? Vicious cycle. Nako, we have 60 seconds. Ang bilis ng oras, Attorney Bong, pero magpa-part 2 tayo kasi gusto ko alamin yung i-educate tayo ni Attorney Bong sa Agri-agro. agri-agralo. No? Napakalaking. Naku, mas Kasi, maganda yan si Danny Fausto ang kausapin. hindi, wala pong problema kasi yun po ang papa-educate natin dahil yung mga bangko, syempre gusto nilang kumita, gusto natin, alam natin yan. But, the big but, dapat ayusin nyo naman po ang polisiya. In 60 seconds, ano pa po ang gusto nyong ibahagi o parting shot? Ay, tayo ay magdasal. Yes. Na tama ang magiging pasya ng Pangulo. President-elect natin sa larangan ng agrikultura. Apektado tayo lahat niyan. Ayaw kong dumating yung yugto na kahit may pera ka, wala kang mabili. Mabili, my gosh, wag Ibang usapan naman. yun. Opo. Ganun ang nangyari sa manok noong 2003. Wala ni isa sa... Yung mga fast food doon, may pambili sila, hirap silang bumili. Nako. Kaya kailangan itama. Sa amin Tama. kasi ang unang dapat tulungan para sa chicken sector, sa poultry, Opo. yung corn farmer. Ayun. Mga corn Palakasin mo ang loob Palakasin mo ng yan. corn farmer na kahit dumami ang ani nila, kahit bumaksak ang presyo nila, tutulungan sila. Ayun. Hindi sila malulugi. Ayun. Okay. Yun ang isang example. Alright. Bibitin natin sila kasi may part 2 tayo rider dyan. Ano? Extra ka na. But thank you sa ating naging kaagapay, Engineer Fred Balamala. Sa CA, si Mikey, si Isha, si Mace. At writers natin, Rashid, Mara, and Miss Judaya. And news director. At ang ating social media, si Jello. Magpaalam ka na. Yes, ayun. Ako naman ay magpapasalamat lang kay Attorney Bong, Bong. sa time na ito. Alam ko, Yes. busy po kayo. But still, maraming Binigyan salamat tayo po. ng Marami oras. kaming naunawaan. At ang ating tigapakinig at mga nanonood. Ayun po. At may Thank you po. part 2 tayo Maraming dyan. salamat sa inyo po. Thank you po. Yan Ito po. ang ating talakayan. Ang ating Pangulo ng United Broilers Races Association, UBRA, Attorney Elias Jose Bong Insyong. Abangan niyo Salamat po po siyang dito. muli. God bless. Right. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.